Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong July 7, 1985, ang 29 na taong gulang na si Gail Katz Birnbaum ay bigla na lamang naglaho. Sa investigasyon ay lumalabas na ang mga otoridad ay pinaghihinalaan ng kanyang asawa na si Robert. Dahil ng araw na ito ay nawala, si Robert ay sumakay at nagpalipad ng isang eroplano sa Atlantic Ocean ng mahigit 1 oras. Ating balikan ngayon ang kaso ni Robert Birnbaum. Noong 1980s, ang New York ay ibang-iba sa alam natin ngayong New York City. Ang publishing company na New York Times ay sinabi na noong 80s ay ang panahon kung kailan ang local government doon ay hindi maayos. Nagkalat ang mga gangs at paggamit ng ipinagbabawal na droga. Ibang-iba sa New York ngayon. At ayon sa kanila, kung gusto mong manirahan ng tahimik noong 1980 doon, ang Upper East Side ang magandang tirhan. At isa sa mataas na building dito ay nakatira ang mag-asawang sina Gail at Robert Birnbaum. Si Gail ay panganay sa 3 magkakapatid at ipinanganak siya noong March 8 ay 4 na taong gulang. Ang kanyang mga magulang ay nagdesisyon na ilipat ang kanilang buong pamilya sa Long Island. Dahil sa katalinuhan ni Gail, siya ay laging kasama sa honor roll sa kanyang eskwelahan. Nang makatapos siya ng high school, pumasok siya sa State of New York sa Albany at doon ay nakilala at naging karelasyon niya ang isang musikero. Hindi nagtagal, siya ay lumipat sa Manhattan para kumuha ng degree sa pagsasayaw sa New York University at para na rin suportahan ang kanyang nobyo dahil ito ay naghahanap ng isang recording company na magbibigay sa kanilang banda ng record deal. Doon ay nakilala ni Gail ang maraming mga tao mula sa simpleng bartender hanggang sa mga sikat at mayayaman na mga musikero. Pero kung tila ang social life ni Gail ay lumalago, ang kanyang relasyon naman sa kanyang nobyo ay naging matamlay. Bukod sa hindi nila maayos na relasyon, si Gail ay nagkaroon ng arm injury na dahilan ng pagtigil niya sa kanyang part-time job at doon na siya nagkaroon ng depresyon. Naghiwalay silang dalawa na kanyang nobyo at sa bigat na kanyang dinadala, tinangka niyang magpakamatay. Pero agad siyang naisugod sa ospital kaya naisalba ang kanyang buhay. Si Gail ay bumalik sa New York at sa tulong ng kanyang pamilya ay bumalik ang dati niyang sigla at nagkaroon ulit siya ng lakas ng loob para mabuhay. Nagkaroon at nakahanap ito ng trabaho sa isang ad company. At sa parehong panahon na yon ay ipinakilala siya ng kanyang kaibigan kay Dr. Robert Birnbaum. Si Robert ay ipinanganak at lumaki sa West Orange, New Jersey, nakilala na tirahan ng mga upper middle class na pamilya. Habang siya ay lumalaki, inilarawan si Robert na isang matalinong bata na mahilig sa mga eroplano. Dahil sa kanyang galing, high school pa lamang si Robert ay nakakuha agad siya ng pilot's license at siya ay pinapayagan na magpalipad ng eroplano sa mga maliliit na airports sa northern New Jersey. Bukod sa eroplano ay mahilig din siya na tumugtog ng classic guitar. Nakakapagsalita siya ng iba't ibang lengguwahe. Isa din siyang gourmet cook, isang expert skier, at hindi lamang siya isang simpleng piloto. Pero ang kanyang galing ay maikukumpara mo na sa pang-instructor na level, na tila na master na niya ang pagpapalipad ng eroplano. Pero kahit mahilig siya sa eroplano ay pinili niyang sundan ang yapak ng kanyang ama at nagdesisyon siya na gumawa ng karera sa mundo ng medisina. Pagkatapos siya makagraduate sa Albany Medical College, siya ay naging isang surgical resident at noong panahon na yon ay nakilala niya si Gail. Sa kanilang unang date ay ipinakita ni Robert kay Gail ang skyline ng Manhattan sa gabi. Ang dalawa ay nagkamabutihan agad pero sa likod ng tila perpektong katauhan ni Robert ay may inililihim itong ugali. Ang mga taong nakapaligid kina Gail ay napansin agad ang pagkakontrolling nito. Pero sa kabila ng red flags na sinasabi ng mga tao tungkol kay Robert,
ay nagkibit-balikat lamang si Gail at noong August 1982, ang dalawa ay na-engage. Sa mata ni Gail, si Robert ay tila perpekto pero nag-iba ang lahat nang isang araw ay tinangkang patayin ni Robert ang pusa niya sa pamamagitan ng paglunod dito sa toilet. Ang dahilan ni Robert ay di umano'y mas mahal ni Gail ang pusa. Nagawa niyang makuha ito sa kamay ni Robert at tinawagan niya agad ang kanyang kapatid na sumundo sa kanya. Kahit sa paalaala ng mga taong nakapaligid sa kanya na bayolente si Robert, ay ipinagpatuloy pa rin ni Gail ang pakikipagrelasyon sa doktor dahil naniniwala siya na ang kanyang pagmamahal ang makakapagpabago dito. Kaya noong parehong buwan, August 29, 1982, ay pinakasalan niya si Robert. Ang bagong kasal ay nag-honeymoon sa Crete Island sa Greece at nang makabalik sila sa New York ay lumipat ang dalawa sa Upper East Side. Sa tulong ng mga magulang ni Robert na nagbabayad ng renta, silang dalawa ay nagawang tumira sa isang 2-bedroom apartment na makikita sa 12th floor ng isang building sa 185 East 85th Street na kilala ng mga Amerikano dahil ito ay na-feature sa sitcom na The Jeffersons na sikat noong 1980s. Mahilig si Robert na bumiyahe sa iba't ibang beach sa Caribbean at pumunta sa ski trips kasama ang ibang mga doktor at mga asawa nito. Sa unang mga buwan na kasal ang dalawa, ay naging abala si Robert sa kanyang pagiging resident doctor dahil pangarap nito na makapagtayo at makapagbukas ng sarili niyang plastic surgery practice. Si Gail naman ay bumalik ng eskwelahan para makapagtapos ng kanyang master's degree sa Hunter College City University of New York. Dahil sila ay nagsisimula pa lamang, kadalasan ay problema nila ang pera. Para makatulong sa kanilang mga gastusin, si Gail ay kumuha ng trabaho bilang personal assistant at siya ay kinuha ng isang batikan at sikat na abogado na si Francesca Beale. Sa pagtagal ng kanilang pagsasama ay lalong lumalago ang tensyon. Lalo pang lumala ang pagiging controlling ni Robert. Madalas marinig ng ibang mga tao sa building ang kanilang mga away at sigawan. Ayon sa isang tenant sa building ay minsan nakikituloy si Gail sa kanyang apartment ng ilang oras para makapag-aral. Ang dahilan nito ay ayaw niyang makasama si Robert sa iisang kwarto dahil mahilig siya nitong sabihan ng masasama at masasakit na salita, tulad ng hindi siya mabuting asawa. Lumalabas din na si Robert ay merong mga batas sa loob ng kanilang bahay. Ang ilan sa mga ito ay dapat umuwi si Gail sa oras na inuutos nito at kailangan din niyang manamit na naaayon sa kagustuhan ni Robert. Sa loob ng isang taon, ang pagsasama ng dalawa ay palala ng palala. Noong November 9, 1983, si Gail ay kinakabahan dahil nalalapit na ang kanyang graduate record exams. Kaya para maibsan ang kanyang nararamdamang kaba, pumunta siya sa balcony upang manigarilyo. Sa pag-aakala na nakaalis na ng kanilang apartment si Robert, ay sinindihan niya ang kanyang sigarilyo. Pero sa gulat niya ay bumukas ang pinto ng balcony at sinugod siya ni Robert. Sinakal siya ni Robert hanggang sa punto na halos mawala na siya ng hininga. Inabot ng ilang segundo ang nangyaring pananakal hanggang mapagtanto ni Robert ang kanyang ginagawa kaya tinanggal nito ang kanyang mga kamay sa leeg ni Gail at humingi siya ng tawad. Agad pumunta ng presinto si Gail at inireport niya ang nangyari sa mga kapulisan. Pero dahil sa iba ang pamamalakad sa New York noong 1983, hindi kinasuhan o nakulong si Robert. Pero sa pangalawang pagkakataon ay nakipagbalikan si Gail kay Robert dahil nagkasundo sila na sasailalim ito sa isang therapy. Ayon sa evaluation ni Dr. Stone kay Robert, bukod sa napansin niyang mainitin ang ulo nito ay alam niya na delikado si Gail dito. Katulad ng nabanggit ko kanina, iba ang batas noong 1980s sa New York. Kaya para wala maging issue sa batas ang psychiatrist, pagkatapos ng kanyang evaluation at session kay Robert, ay sinulatan niya si Gail upang bigyan ito ng warning. Sa sulat ay sinabihan niya si Gail na para sa kanyang kaligtasan ay kailangan niyang lumayo dahil malakas ang kanyang paniniwala na delikadong tao si Robert kapag ito ay nagagalit. Pero kahit ang paalaala ay nanggaling na sa isang eksperto, ay nagkibit-balikat lamang si Gail at patuloy siyang nakisama dito.
Sa ikatlong taon na kasal ang dalawa, lalong naging malungkot ang kanilang pagsasama. Ayon sa kapatid ni Gail na si Elaine Katz, nagsimulang makipag-date ang kanyang kapatid. Noong July 6, 1985, nakipagkita naman si Gail sa kanyang kaibigan na si Denise at doon ay ibinahagi nito na handa na siyang humanap ng ibang apartment at makipaghiwalay kay Robert. Kinabukasan, July 7, ang amo ni Gail na si Francesca ay sinabi na nakausapan niya ito sa telepono tungkol sa kanyang trabaho. Nang parehong araw na din na yun, ang ibang tao sa building ay narinig ang matinding sigawan at pag-aaway ng dalawa hanggang ang paligid ay bigla na lamang nanahimik. Kinahapunan, ayon sa mga kaanak ni Robert, ito ay pumunta sa New Jersey kung saan ito ay dumalo sa birthday party ng kanyang pamangkin. Doon ay sinabi ni Robert na umalis na si Gail sa kanilang apartment at pagkatapos ay hindi na niya ito nakausap o nakita pa. Ang kapatid at kaibigan ni Gail ay agad kinutuban na ang tao sa likod ng pagkawala ni Gail ay ang mismong asawa nito na si Robert. Kinabukasan, July 8, alas 9 ng gabi, pumunta si Robert sa 19th Precinct para i-report na nawawala ang kanyang asawa. In-interview siya ng mga kapulisan at ayon sa salaysay ni Robert ay noong umaga ng July 7, umalis ng kanilang apartment si Gail at pumunta ito sa Central Park para magpalamig ng ulo dahil sila ay nag-away. At yun na ang di umanong huling beses na nakita niya ito dahil hindi na ito bumalik sa kanilang apartment. Agad na mahagi ng missing persons flyers ang pamilya ni Gail. Ang kanyang mga kaibigan at ibang mga tao ay nag-volunteer upang tumulong sa paghahanap dito sa Central Park. Pero ni isa sa mga tao na kanilang tinanong ay sinabi na hindi nila napansin si Gail sa parke. Habang sa pagtagal na nawawala si Gail ay ang paglago naman ng tensyon sa pagitan ng pamilya nito at ni Robert. Pinapalabas ng pamilya ni Robert na mentally unstable ang kanyang asawa at maaaring ito ang dahilan kung bakit ito umalis at hindi na nakita. Ayon sa mga ito ay maaaring ito ay kusang nagpakamatay dahil ito ay minsan ang nagtangkang magpakamatay. Sinabi din ng mga ito na si Gail ay maaaring nadawit at nasangkot sa isang drug deal na nauwi sa patayan. Pero ang mga ito ay kinagalit naman ng pamilya ni Gail dahil para sa kanila ay maayos ang kalagayan nito bago ito mawala. At pinabulaanan din nila na ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ilang linggo pagkatapos may ulat na nawawala si Gail, napansin ng kanyang pamilya na si Robert ay tila hindi nag-aalala. Ito ay naiulat na mahilig mag-party sa mga disco sa Long Island at ito ay nagsimula na ring makapag-date sa isang nurse na nakilala niya sa ospital. Sa kalaunang interview sa nurse na ito, nang tinanong niya di umano si Robert kung ano ang nangyari kay Gail, ay sinabi nito na ang dati niyang asawa ay pumunta ng California at doon ay nakakuha ng trabaho bilang waitress. Sinabi din nito na ang impormasyon na ito ay mula sa isang private investigator na kanyang binayaran. Ang Manhattan District Attorney ay nagdesisyon na tingnan ang kaso ni Gail at kinontak nila ang batikan at sikat na investigador na si Andy Rosenzweig. Pagkatapos makita at malaman ni Andy na si Robert ay mahilig magpalipad ng eroplano, agad niyang tiningnan ang iba't ibang mga airports para malaman kung ito ba ay gumamit ng eroplano noong araw na nawala si Gail. Nagsimula sila sa mga private aviation company sa New Jersey hanggang sa makarating sila sa Essex County Airport at doon ay nakakita sila ng lead. Sa record ng Caldwell Airport ay nakita nila na ito ay nagrenta ng isang eroplano at pinalipad niya ito sa loob ng 1 oras at kalahati sa Atlantic Ocean. Dito na nagkaproblema si Robert dahil sa kanyang sinumpaang salaysay sa mga investigador. Sinabi niya na maghapon siyang nasa apartment hanggang alas 5:30 ng hapon. Agad kinutuba ng mga investigador na maaaring nagpalipad ito ng eroplano kasama ang bangkay ni Gail na nasa loob ng isang duffel bag at pagkatapos ay itinapon niya ito sa Atlantic Ocean. Pero dahil sa kutob lamang ang meron sila at walang physical evidence, hindi nila masampahan ang kaso si Robert. Noong May 1989, 3 taon sa investigasyon,
Isang balita ang lalong nagpalungkot sa pamilya ni Gail. Isang torso na walang ulo at walang mga kamay ang lumutang sa Verrazano Narrows Bridge sa Staten Island. Dahil sa hindi pa sikat at limitado pa lamang ang DNA testing noong 1989 sa buong Amerika, ginamit ng mga otoridad ang X-ray machine at nakumpirma ng mga doktor na ang torso ay pagmamay-ari ni Gail. Inilibing ng pamilya ni Gail ang torso pero hindi ito sapat para magkaroon sila ng closure sa nangyari. Kaya ang mga kapulisan ay nangako na hindi sila titigil sa pag-iimbestiga hanggang mahuli ang suspect. Binuksan muli nila ang cold case ni Gail at kinontak nila ang dating mga tenants at mga kapitbahay ni Robert. Pati ang mga doktor na kasamahan nito upang makakuha sila ng bagong impormasyon. At dahil sa dami ng mata na nakatutok sa kanya, ang mundo ni Robert ay lumiit. Kaya bago matapos ang 1989, ito ay umalis sa New York at lumipat sa Las Vegas. Nagtayo si Robert sa Las Vegas ng pangarap niyang plastic surgery practice at naging kaibigan niya ang sikat na doktor na si Julio Garcia na kilalang nagkabit ng tenga ni Evander Holyfield nang kinagat ito ni Mike Tyson. Nagsimula siya ng bagong buhay doon at hindi niya binanggit kanino man ang nangyari sa dati niyang asawa na si Gail. Sa Las Vegas ay nagbago siya ng pananamit at pagkilos. Hindi nagtagal ay doon niya nakilala si Jennifer. Ang kanilang relasyon ay naging maayos. Si Robert kasama si Jennifer ay mahilig magkawang-gawa tulad ng pagbibigay ng pera sa charities. Magkasama silang pumupunta sa Mexico upang mamigay ng mga medical supplies. Nagbibigay din ito ng libreng operasyon sa mga batang may bingot. Pero ang kanilang relasyon ay nagbago nang tanggihan ni Jennifer ang marriage proposal ni Robert. Para kay Jennifer ay hindi niya maibibigay ang gusto ni Robert na magkaanak dahil ayaw niyang maging isang ina. Dito na lumabas ang pagkamainiti ng ulo ni Robert. Nasundan pa ito ng insidente kung saan siya ay nasasaktan ito. Katulad ng relasyon ni Robert kay Gail, nagkasundo silang dalawa ni Jennifer na dumaan sa isang therapy. Pero pagkatapos lamang ng isang session, ay napagtanto niya na delikado ang kanyang buhay. Kaya tahimik siya nagplano na iwanan ito hanggang sila ay tuluyan ng maghiwalay ni Robert. Pagkatapos nilang maghiwalay, hindi nagtagal ay nakatagpo si Robert ng isang babae at tinawag niya itong woman of his dreams. Nakilala niya si Janet Shelley na isang gynecologist sa Las Vegas. At noong June 1996, ang dalawa ay nagpakasal. Si Janet ay inalok ng trabaho sa isang ospital sa isang maliit na bayan sa North Dakota. Kaya mula Las Vegas, silang dalawa ay lumipat doon at pareho silang nagtrabaho sa isang ospital. Doon ay nagkaroon sila ng anak at ang nakaraan ni Robert ay tila natakasan na niya. Pero ang hindi niya alam ay matindi pa rin pala ang pagtitiktik sa kanya ng mga otoridad sa New York kahit mahigit isang dekada na ang nakalipas pagkatapos mamatay ng una niyang asawa na si Gail. Ang lead investigator sa kaso na si Andy Rosenweig ay malapit na magretiro at nag-aalala siya na hindi niya mabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Gail. Kaya ang ginawa niya ay inilapit niya ang cold case sa mga batikang mga investigador na sina Steve Saraco at Dan Bibb. Dahil umaasa siya na baka may makita ang mga ito na hindi nila napansin noong unang investigasyon. Gamit ang bagong mga teknolohiya na na-develop na at bagong mga mata sa investigasyon, ay nagdesisyon sila na buksan ulit ang case files ni Gail. Kahit mahirap para sa pamilya ni Gail, pinayagan nilang ma-exhume ang torso na kanilang inilibing. Idinaan ito sa DNA testing at sa kanilang gulat, ang labi ay hindi kay Gail. Kahit nanlumo ang mga ito, ay patuloy ang investigasyon na ginawa ng mga otoridad. Ang dalawang detectives ay binisita ang lahat ng tao sa New Jersey na dati nang na-interview ng mga investigador. Pati ang dating nobyo ni Robert sa Las Vegas ay binisita din ng mga ito para makakuha ng bagong impormasyon. Nang makakalap na sila ng sapat na impormasyon, kahit walang katawan at kahit walang physical evidence, noong September 1999, si Robert ay kinasuhan ng kasong second-degree murder. Ang kaso ay nakabase lamang sa teorya ng mga investigador
na itinapon ni Robert sa Atlantic Ocean ang bangkay ni Gail gamit ang Cessna plane. Nang magsimula ang paglilitis noong September 18, 2000, ang mga tao na nakaabang sa kaso ay nagtatanong kung paano maipapakulong ng prosekusyon si Robert kung walang katawan at walang physical evidence. Iniharap ng prosekusyon ang 34 na mga witnesses na nagpatunay ng mapang-abusong ugali ni Robert kay Gail. Nadismaya ang prosekusyon dahil ang judge ay hindi pinayagan na ma-admit na ebidensya ang sulat ng psychiatrist dahil sa tinatawag na doctor-patient confidentiality, kung saan hindi pwedeng sabihin ng doktor ang medical information ng kanyang pasyente sa ibang tao kung hindi siya papayagan ng mismong pasyente. At sa pagkakataon na ito ay ang pasyente ng psychiatrist ay si Robert. Kaya ang sulat ay hindi nakita ng jury. Pero kahit hindi nakita ng jury ang mismong sulat, ang kapatid naman ni Gail ay handang-handa na tumistigo at pinayagan siya ng judge na ibahagi ang kanyang mga natatandaan sa sulat. Sa pamamagitan ng kanyang mga salaysay ay narinig ng jury kung anong klaseng relasyon ang meron sina Gail at Robert. Ang isa pa sa kritikal na ebidensya na ipinakita ng prosekusyon ay ang pagsisinungaling ni Robert na siya di umano ay nasa kanilang apartment buong araw noong July 7, 1985. Pero ayon sa pilot logbook and proficiency record, siya ay nagrenta at nagpalipad ng isang Cessna plane ng 1 oras at kalahati sa Atlantic Ocean. Para sa prosekusyon na humawak sa kaso, ang pinakamahirap na parte ay kumbinsihin ang jury na kayang itapon ng piloto ang bangkay habang ito ay mag-isang nasa ere. Gamit ang demonstration video na ginawa ng prosekusyon, ipinakita nila na madali lamang itong gawin. Dala ng sergeant ang isang duffel bag na may parehong timbang ni Gail. Sa video ay nakita ng jury na may 2 paraan para maitapon ang bangkay. Una, gamit ang pilot's door at ang pangalawa ay gamit ang passenger's door. Nang ang mga witness ay idinaan sa cross-examination, ginawa ng kampo ni Robert ang lahat para sirain ang reputasyon ni Gail upang magduda ang jury. Sa paraan ng pagtatanong ng abogado ni Robert ay pinapalabas ng mga ito na kaya naglaho na lamang na parang bula si Gail ay dahil sa meron itong problema sa kanyang pag-iisip. O kaya naman ay posibleng lulong ito sa droga. At ang huli, ito ay di umano'y nakikiapid sa ibang lalaki at ang kanyang kalaguyo ang salarin sa kanyang pagkawala. Nang natapos ang cross-examination sa mga witnesses ng prosekusyon, iniharap naman ng defense team ni Robert ang kanilang star witness na si Joel Davis na isang textile manufacturer. Ayon sa kanya ay nagbigay siya ng salaysay sa mga kapulisan na noong araw na naiulat na nawawala si Gail ay nakita niya di umano ito ng 3:00 ng hapon sa isang bagel shop na malapit lamang sa building na tinitirhan nito. Si Gail ay di umanong nakikipag-usap sa isang kaibigan. Pero nang siya ay dumaan sa cross-examination, hindi siya pininawalaan ng jury dahil inilarawan niya si Gail bilang isang matabang babae, kahit ito ay tumitimbang lamang ng 120 pounds. Sa kanilang closing argument, sinabi ng kampo ni Robert na bago magdesisyon ang jury, ay kailangan nilang tandaan na walang physical evidence, walang katawan at ang kaso ay base lamang sa mga circumstantial evidences. Itinagdag ng abogado ni Robert na ang pagtapon sa katawan ni Gail sa Atlantic Ocean ay isa lamang teorya. Pinagdiinan niya na ang nangyari kay Gail ay dahil sa kanyang pag-uugali, dahil maaari itong nagpakamatay o nasangkot sa hindi magandang paggamit ng droga. Tinapos ng defense lawyer ni Robert na ang kanyang kliyente ay inosente. Nang matapos ang paglilitis, ang judge ay pinadala ang jury sa isang private room upang magkaroon sila ng deliberasyon. At matapos lamang ang mahigit kumulang 5 oras, nagkasundo sila sa kanilang verdict. Hinatulan nila si Robert na guilty sa kasong second-degree murder.
Ang pamilya ni Gail ay masaya sa verdict dahil pagkatapos ng 15 taon nilang paghahanap ng hustisya ay nakamtanan nila ito. Sa interview sa judge ay sinabi nito na karaniwan siyang nagbibigay ng habang buhay na kaparusahan na hindi bababa ng 25 years. Pero ang asawa ni Robert na si Janet ay nakiusap sa judge na babaan ito dahil sa mga magandang kawang gawa na naibahagi nito sa komunidad na hindi lamang sa Amerika pero pati na rin sa Mexico. Binabaan ng judge ang parusa at binigyan niya ng panghabang buhay na pagkakakulong si Robert na hindi bababa ng 20 years. Hindi humingi ng tawad si Robert sa pamilya ni Gail dahil mariin pa rin niyang sinasabi na siya ay inosente. Sa loob ng ilang taon, ang kampo ni Robert ay nag-appeal sa parehong state at federal court upang ma-overturn ang hatol sa kanya pero lagi itong nadi-deny. Noong December 2020, makalipas ang 2 dekada sa kulungan, si Robert ay nag-apply ng parol pero hindi siya pinayagan ng parole board. Hindi isinapubliko kung bakit ito na-reject pero nakuha ng isang crime show ang transcript sa parole hearing. Doon ay lumalabas na makalipas ang 35 taon ay inamin ni Robert na siya ang pumatay kay Gail. Doon ay nakalagay na sinakal niya ito dahil gusto lamang niya itong tumigil sa pagsigaw. Inamin din niya na idinispatcha nito ang bangkay ni Gail gamit ang eroplano at itinapon niya ito sa Atlantic Ocean. Sa sulat ay inako niya ang responsibilidad sa pagpatay kay Gail dahil siya ay di umanong immature at hindi niya alam kung paano niya kukontrolin ang kanyang galit. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!